are TV Incorporated. We're about to present you Shell Residences. Pack my bags, 22, and I'm headed out to be with you, and I don't know where, but I'll find you there. Driving up the 101 with my back against the rising sun, and I don't know how. Kapag may perwisyo, Kapag may abusado, Kapag may naagrabyado, dalhin nyo lang dito sa isang sumbungan ng bayan ng Tigrillo! Ako po si Ben Tolfu. Baron Tolfu. ako si Daffy Tolfu. Ra na! Isang babaeng tumulog sa ating tanggapan dahil umano'y hindi siya pinapasok ni sa security guard sa isang construction site. Kausapin na natin yan. Tawagin na natin si Binibining Maria Bakumba. Teka lang mga tol, ano ba talagang bakal ng binibining to sa pagpunta sa construction site? Sa totoo lang mga sir, kaya lang ho namin gustong i-report to para malaman namin kung ano nga pong proseso yung ginamit nila sa pagtayo ng gusaling to. At saka, reclaimed area po kasi to eh, so gusto namin malaman ano nga yung mga techniques na ginamit nila nung itinayo ang building na ito. Mabuti pa to! Ako na lang haharap dyan sa Guardian, ha? Susubok kay Chairman, ha? Tato dyan ka ba? Tato one-on-one! Tol ka, tol. Ano naman? pre? Dapat no? Relax mga tol. Kausapin na natin si Manong Guard na nirereklamo ni Binibining Maria. Hello guard, hello? Hello sir, magandang umaga po. Anong maganda sa umaga? Ano tong nirereklamong ito na naman? Sir, estudyante lang ako yun eh. Baka anong gawing kasama sa site natin, pagpagalitan pa ako eh. Guard! Read my lips! Itong babaeng ito, walang kahamak-hamak, gusto lamang pumasok sa construction site, tapos paalisin mo agad? Ganito yun sir eh. Kapag pinapasa ko yan, papagalitan management ko. Ngayon, sumasagasag ko. Anong gagawin ko? Hindi pa nagsasagot yan! E pinalis mo eh! Ha? Magkita tayo, ha? Tayong dalawa sa isang warehouse, one-on-one, old times, ha? Tol, ano ba yan? Pinayag mo yung guard. Siya. Tayo na lang nga tumulong dito kay Maria sa Siya pa. Maraming salamat po mga Sir Tolpo. Walang anuman. O siya, hanggang sa muli, ito ang Tigrillo! Mga planong bumabandila. Sa loob ng 10 minutes. Ito ang Aquino And Abunda tonight! Bago tayo magsisimula, Crazy, pasalamatan muna natin ang lahat ng nakikinig sa atin. Especially sa ating instructor si Sir M. Lucio. O go, Crazy! Palakpakan natin sila, boy! O go na! Ang ating paksa sa episode na ito, Crazy, ay yung Shell Residences. Amoy social, Crazy! Tama, boy! Social talaga yan. Sa future, kukuha ko ng unit si Bimby sa penthouse para bongga! Okay, Crazy. Simulan na natin. Ayon sa sources natin, boy, may land area siyang 21,840 square meters. Wow! Aba, Crazy! Malaki nga. Alam mo namang mahilig ako sa malaki. Moving on! Oh boy, eto pa ha, ang estimated value ng structural ay 700 million.
Bongga talaga! At di lang yon, estimated lang na 30% ng total cost yun, boy! So, do the math! Well, biruin mo crazy, 5, 7, 8,000 PSI ang concrete na ginamit nila dito. Malamang, boy! 15 floors Sorry. plus roof deck ba naman? And take note, meron siyang 3,093 units. Sobrang dami, parang buko sa kilay. SM ang may-ari nito, boy. Very obvious kasi walking distance lang naman from MOA. Bago na natin kalimutan, DDT pala ang contractor nito. Kaya pulido ang bawat sulok at anggulo. Yes, boy. True. Pasalamatan natin sila. Yes! Woo! Thank you! Crazy! Talaga namang special tong structure natin. Parang buko pa yun ng Tagaytay. Corny mo, boy. Meron kasi siyang isang unique feature. Talaga? Paano mo naman nasabi yan, boy? Dahil sa bridge link, Crazy. Alam mo ba yung bridge link? Gawa to sa structural steel designed to react seismic activity. And by the way, Crazy, may metal decking rin siya. At least, safe si Bimby pag tumira siya dyan in the future. Pwera na lang, Crazy, kapag ginawa ni Bimby ng seismic activity yung future world niya. If you know what I mean. Iyo ka talaga, boy. Sorry, Crazy, sorry. Mabilis na katanungan lang to, Crazy. Marupok na tulay ka ba? Ha? Bakit? Kasi pag dumadaan ako sa iyo, yumayanig tong puso ko. Alam mo ba, Crazy, maraming iba't ibang method sa pag-handle ng proyekto. It depends, boy. Depende sa need ng owner, structural engineer, at contractor. Iba-iba kasing klase yung ng aspeto ang pwede nating pagbasihan. You're so right! Actually, cost versus time efficiency. Labanan lang ng diskarte yan. Tama. Paano ba papabilisan yung project na hindi lalagpas sa designated time? Dahil ang oras ay pera. Tama, Crazy, at ang pera ay papel. Alam mo, Crazy, sana papel ka na lang. Oh, why, boy? Para pwede kitang pangalanan para hindi ka na makuha yun. Moving on, boy. Pag-usapan naman natin yung precasting. Ano nga ba yun? Usually, may molding shapes na nakalaan yung supplier. At meron silang isang lugar para sa curing period nito. Under controlled environment, Crazy, para mapabilis yung proseso. I remember tuloy yung sinabi ng isang prof sa steel. Yung parallel construction. Did you know that, boy? Ayaw nga pala, Crazy. Natatandaan ko yun, syempre. Napaisip rin ako, Crazy. Parang pwede namang gawing or sabihin na parallel construction yung precasting. O, diba? Bongga! Oo, tama. Sa normal construction kasi ng concrete, medyo procedural yung dating. Alam mo yung parang pancake lang yan. Kailangan mo ng pancake mix, tubig, at yung itlog. Tapos hahalo-haloy mo pa mabuti. Saka mo lang lulutuin. Sa precasting, ready to serve na, perfectly shaped pa. Saan ka ba makakakain ng pancake house na buralsal ang pagkakaserve, boy? At least may quality assurance. Medyo gutom tayo, Crazy. By the way, I like the term buralsal. Medyo squamish. Okay. Pag-aralan naman natin yung schedule ng reinforced concrete slab. Makikita natin na it is divided into two, yung short at long span. Correct ka dyan, boy! Below that, we see the continuous and extra bars used, boy! Crazy! Bakit nga ba kailangan ng extra bars? Ano ka ba, boy? Di mo ba alam ang concept ng tension at compression? Ay, oo nga pala, Crazy. Natandaan ko na medyo ulyanan na kasi ako. Okay, I know that, Crazy.
ginagamit yung mga extra bars na yun para madagdagan yung resistance ng mga critical points. Alam naman natin yun. Para na subjected sa tension and compression. Okay, and what more? Ano pa ba? Tingnan natin na ano ba yung mga common diameter na makikita natin. Usually yung 12mm bars yung ginamit dito sa site. At yung common spacing na nakita namin sa plano ay mula 300 to 600mm. Additional lang, no, boy? Usually, thickness ng slab ay 150mm. And by the way, what is one-way and two-way slab? Kalma, Chrissy, kalma naman. Masyado kang atate. Yung video, makikita natin mamaya doon i-explain ng one-way at two-way slab. Mga kaibigan, pasintabi lang po. Nais ng programa naming humingi ng tawad dahil medyo bopol yung pagkaka-video nung interview namin kanina. Pero okay lang yan. It's the knowledge that counts, you know. Ilalahad sa atin ito ni Gus Abelgas mamaya sa video ng Soko. Okay mga kaibigan, makikita natin dito sa litratong ito ang ating unang litrato, yung mga frameworks na ginamit sa slab. Mga kaibigan, ito yung susunod na imahe. Makikita natin dito yung mga forma ng mga shear walls. Nakita niyo naman, galing niya pumura. Mga kaibigan, ito naman yung ating pangatlong litrato. Pinapakita dito si Kuya White na nagkakabit ng mga data walls. Very hardworking, guys. Ito naman ang ating pang-apat na picture. Makikita natin dito yung reinforcement slab sa girder para sa roof deck. Mga kaibigan, ipapakita ko naman sa inyo yung file layout plan para sa basement. Gusto ko lamang humingi ng patawad dahil medyo komplikado itong part na to, pero gusto ko i-take note itong isang bagay na to. Pile caps and slab must be casted monolithically. Ano nyo ba yung monolithically? Okay guys, pumunta naman tayo sa detailing ng retailing walls. Makikita natin dito yung wall plan, partition plan, yung detailed section nito, at syempre yung detailed elevation and grid. Dadalhin namin kayo sa sentro ng investigasyon gamit ang sensya, logika at mga paraan. Ito ang Soko, Study of Concrete and Amputation. Isang lalaki ang nawala sa hangin dahil sa di umano'y pagkabagsak sa kanyang subject na concrete. Ayon sa kwento, nabalpa gumamit siya ng 30 na 10mm bar sa kanyang poste. Makikita sa video na ito ang literal na pagkawala ng biktima habang sila'y naglalakad at nagkwekwentuhan. Hirap makahanap ng butas o daya ang mga video experts. Masasabing legit ang video ito. Ang mga imaheng ito ay aktwal na litrato kuha mula sa crime scene. Naglawang binatilyo matapos kumuha ng pagsusulit. Nabalitaang gumamit siya ng 30 10mm bars na nagdulot ng kanyang pagkabagsak. Susubukan alamin ng Soko ang tunay na kaganapan ukol sa senaryong ito. Ikinonsulta ng aming programa ang mga eksperto ukol sa pagpapatayo ng mga estruktura. Narito ang mga kaalaman na pwede natin matutunan sa concrete upang hindi tayo matulad sa bibigong ito. Muli,
Ito ang study concrete and computation. Sir, ano po yung construction techniques na ginamit sa team Ito pag-testing kasi ang area, so mag-travel yung alam po natin na yung pipe. So, makikita po nila ito, construction na ginagawa ngayon. Lalagyan ko siya ng zip pipe. Then, ito na isikabit sa portion na kailangan. Kasi malalim yung area ng mga ano natin. Kailangan mo kayo. As per sa design ng designer. So ano din po yung mga techniques na ginamit niyo sa pagpapatay ng structural members? Actually yung techniques na ano, yan, kaya yung sinasabi ko sa iyo kanina, yung zip piping. Kasi yung area natin is reclaim. So kailangan proteksyonan yung cell to prevent yung erosion. So kailangan mo hukayin yung pinakalalim yan. Then, meron tayong breathing pipe na nilagay para yun ang protect, para mag-support yung parang pinaka-pundasyon at pinupuan ng pundasyon o foundation natin. The factors na kinonsider sa plano ng designer, di ba sir, mayroong bid plan at saka yung construction plan? Bale yung sa bid plan po, ano po ba yung mga binago nyo na parang sa construction na hindi pwedeng i-apply sa construction? Actually, sa na-encounter namin din sa bid plan, meron din mga, mostly hindi naman siya malaki na mga pagbabago. Yun, para ma-check namin yun, nagawa namin siya ng RFI, so request for information, pinapalam natin sa designer. Kasi yan, pag may bid plan sila, saka yung construction plan, pag nag-iiba yun, kine-check natin. Then yung architectural, kine-check rin natin para yung architectural magugubad din sa design. Sir, ano po ba yung mga example na pinabago nyo dun sa... Example, ito ngayon, nakikita namin yung sa piston tank na nakikita mong hinuhukay natin ngayon. May nakikita na kami pag dyan, mga design na kailangan namin i-query sa kanila, sa designer. So, yun, sasagutin nila. Example, yung width ng wall, yung depth ng pile cap, na kukonect doon sa driven pile na binaon natin para ma-meet natin yung design ng designer. Tapos sir, yung sa di ba yung sa shell, yung parang yung isang balcony, yung isang room, parang pinalagyan nila ng kunyaring balcony kasi parang may kunyari daw po room pa rin yun. Yung sa ata yun, water tank. Na-encounter natin yun. Actually, na lang yun, parang yung ilalim nun, magiging room na rin ng electrical room na rin yun. So yung ibabaw nun, magagamit natin as balcony ng isang kwarto na unit. Yung isang unit kasi na yun, yung isa sa mga malaki na unit na ginawa natin sa shell. Yung sa mga pile cap, sir, hindi naman kayo nagkaroon ng problem? Ang na-encounter na ang problem dyan, depende kasi sa pinasok na driven pile. Dapat, pag yung driven pile as per dun sa plan, ma-meet niya yung eccentricity ng pile cap. Dapat yung driven pile mo, saka yung pile cap mo, dapat meron siyang requirement talaga doon na mamimit niya. So kung for example, hindi niya na-meet yung design at nabago doon sa actual condition, i-query natin ngayon, tapos si designer ang mag-a-approve kung anong dapat natin gagawin doon. Pero yung poste, yung column nun dapat at ease. Sir, yung sa sa konkreto nyo, ano po ba yung pinakamataas na concrete strength na dito, ang pinakamataas na strength natin yung 10,000 PSI. Saan po yun? Anong part? Sa basement. Foundation. Hindi, sa yun, yung mga column na pinapakalooban ng tower. So may 4 na tower tayo rito. Tower A, B, C, and D. Tapos po, 'di ba ginamitan po siya ng precast wall? Yes. Parang bakit po precast wall yung ginamit imbes na yung traditional na post? Mas kasi yan sa water tightness, mas maano siya kaysa sa kung sa CSB niya gagamitin o kaya bubuhusan mo yan. Actually precast na yan, pre-order na yan, kakabit mo na lang yan. Mas mapapadali at yung yan, yung by the time na
nauulan, mas ano siya, mas preventive siya dun sa sa mga tulo sa papasok. Yung nga sinasabi natin water tightness. Sir, yung ano po nito, yung parang design po nitong building na to, ano po yung ano niya, yung parang inspiration niya, yun. Bakit po tinawag na Shell Government, sir? Actually, nasa ano na yan, sa may-ari kay SM, no? Actually, yung iba, sinabihan nila ng C. So, Shell, and Shore dito. So, depende siguro sa kanta na yon, si Shore, Shell. Sir, yung ano, yung sa tungkol sa amenities po, yung paano nyo po siya yung ano po, form parang. Yun na siguro yung pinakamahirap na ginawa namin dyan sa Shell. Kasi may mga design siya na curve. So which is dapat masunod yun as per dun sa mga designer para okay siya. Kaya lang, kailangan mong i-meet talaga kung ano yung requirement nila. So sa pagpoporma, medyo mahirap. Kailangan mong pag-aralan ng mabuti bago mo ipa-implement para hindi sablay ang trabaho. So bali sir, yun yung pinakamahirap po na Sa tingin ko na na-encounter ko dyan sa Shell, kasi yung typical naman na building, ano na yan eh, given na yan eh. So yun sa amenity, yun sa swimming pool, yung pinaka-challenge na ginawa namin dyan. Thank you, sir. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for. Kasi itong mga files, depende ito dun sa ano eh, depende sa lupa, ito sa klase ng lupa eh, ano yung lalim niya. Pero dito yung ginamit niya dito, 20 yata yung binaon, tapos dalawa yun eh, 17 at saka ano. Oo nga sir, pero 20 yung binaon, di ba? 20 yung length niya. Tapos sa foundation, ano ba tanong sa foundation? Ano po yung klaseng foundation na ginamit? Dito yung ano, sa foundation dito sa Shell. Gumamit kami dito ng mud putting. Tapos yung sa mud putting, ginamit namin siya as foundation para sa shear wall o yung core wall. Tapos dun sa mga columns naman, ang ginamit namin foundation dyan, pile cap ang tawag. So pile cap siya, pile cap type. Tapos nakakonect siya sa mga puting tie beam. Yun yung ginamit namin dito sa Shell. Ito bali mayroon dito kaming mga yung mga pile cap, may ano din yan, may iba't iba rin siyang sukat, depende rin dun sa sukat saka ng mga poste. Depende rin yun sa location niya, kung sa interior sa labas, external o sa one-room building. Iba-iba rin siya. Ito yung mga halimbawa, ito yung mga pile cap. Iba rin yung mga sizes, iba rin yung dimension. Ganyan din. Iba rin yung orientation kung paano siya. Katulad dito, parang nakalagay siya dito as horizontal siya okay, tapos ito naman vertically. Kung titignan mo sa ganito, iba-iba rin siya yung sukat. Pati yung orientation ng paglalagay, pagkakatayo niya. Saan pa? Paano po nalalaman? Yun nasa ano yun eh. Nasa yun ang manggagaling kasi yun sa designer. Bali designer ang magbibigay is magpo-provide nun. So kung ano yun nanggaling sa designer na na design ng o yung orientation niya kung paano siya naka-pwesto sa underground, dapat ganoon din yung i-implement natin sa site. Kasi iyan yung mga kinumpute ng designer na safe para sa ganitong klase building. So kung ano yung specs na nanggaling sa kanya, pati yung design niya, kailangan nating sundin. Marami kasi kaming ginamit na biga dito eh, pero ang pinaka-typical na kasi pagdating kasi sa yung third floor, typical na yun, ang biga doon ay 400 by 500. Yung pinaka-typical. Sa condo po?
Sa column, iba-iba rin siya. Pero kasi per floor, iba rin nagbabago mga sukat niya. Dito kasi from foundation to third floor. Tapos pagdating ng third floor to sixth floor, magbabago rin yung may mga column na nagbago ng dimension, so nagbago rin siya ng reinforcement. So, yung pinaka-typical dito na ginamit, yung pinaka-common niya, 527 na rin. Tama? Mahirap kasi i-explain kapag hindi mo nakikita eh. Pero dito, meron kami mga schedule nung tabulation namin. Sa schedule niya. Ito kasi wala kasi tayo may plan yung katulad nito. Makikita niyo diyan. Alam ko sa inyo na-discuss ng river to eh. Katulad ng S1. Bali ito siya yung kung anong klaseng slab siya. Ito yung pangalan ng slab doon sa per location. Tapos yung dito, makikita nyo dito kung nakalagay siya kung one way, two way. So bali, gumamit din kami dito ng one way at saka two way na slab. Pero nung dumating kayo rito, halos wala na kayo nabutan, di ba? Halos buhat, buhos na eh. So yan, ganyan yung halimbawa ng schedule na ginamit namin dito. Two-way. Sir, hindi ginagawa daw kapag two-way. Kasi, mahirap i-expose. Di ba sa top may cut first. May mga extra. Yung square na yung may ribbon sa two-way. Yung pinakita niyo pa. Yung one way, may extra bars mo. Isang way lang siya. Pero yung buhat mo. Ang dumating kasi sila na wala na buhos na yung mga slab eh. Kaya di ba? Usually sa typical floor namin, yung rebar, doon sa mga typical floor, yung rebar namin, mostly 25mm diameter. Tapos, pagdating sa top bar, doon sa support, diba na pag-aralan nyo naman, iba yung reinforcement sa support, sa mid-span, sa support ulit kapag dating sa mga biga. So, pinaka-common dito sa naginamit namin sa pagdating sa mga typical floor, doon sa 400x500 is base dun sa schedule, siya, 5 na top bars sa support, tig 5, tapos sa mid-span 2. Ibig sabihin, dalawang continuous top bar per beam. Tapos sa support, mayroon siyang 3 extra. Tig 3 siya sa magkabilang support. Ngayon sa bottom bar naman niya, bali siya, 4 na continuous, then may 2 siyang extra bottom bar sa gitna. Pag sa bottom bar sa gitna, extra yan. Pag suspended. Here we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can. Your picture perfect blue, sunbathing on the moon, stars shining as your bones illuminate. First kiss just like a drug, under your influence, you take me over, you're the magic in my veins. This must be love. Boom, clap, sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. Boom, clap, you make me feel good. Come on to me, come on to me now. Boom, clap, sound in my heart, the beat goes on and on and on and on. Boom, clap, you make me feel good. Come on to me, come on to me now. Guys, ito po yung show namin. Nakita na tayo next time. Ingat.